Okay, hello everyone. Welcome to another lecture dito sa Experimental Psychology. Ang title ng lecture ko ngayon, When Students Do Experiments. Now, this lecture, ang goal ko isa lang. I am going to give you the feedbacks na binigay ko sa mga grupo ko sa Experimental Psychology who delivered or who executed their own experiments. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo yung context where I'm coming from. Basta ang goal ko lang dito is ipaparinig ko sa inyo yung feedbacks. Supposedly kasi yung feedbacks na to are only for those groups that I handle in my class. Pero para na rin to sa lahat ng nag-aaral ng experimental psychology. I hope these feedbacks that I'm gonna give to my students, matuto rin kayo. Even if you are not my student. So these feedbacks, I hope, will lead to better experiments the next time you do experiments again. So here's the context na sinasabi ko kanina. Sa experimental psychology class ko, meron ako mga undergraduate students. So undergraduate level to, and they were given 1 week to execute their experiment. Meron akong total of 5 to 7 group members for each group. So medyo marami sila para merong division of labor. Wherein, ang pinaka-goal ng exercise na to, where they executed their own experiments, is for my students to apply techniques na pinag-aralan namin ng matagal in the classroom on how to minimize confounding variables. Because as you remember, or sana alam nyo na ang isang malinis na experiment is an experiment that is free from the influence of confounding variables. So, they were expected na i-apply yung mga techniques na yan. Randomization, paano alisin ang floor or ceiling effects. Dapat yung samples nila representative. Dapat gagamit sila ng laboratory para mawala yung mga extraneous variables, so on and so forth. In fact, a large chunk of their grades was based on how well they applied this one. Alright? What else? Itong mga groups na to that I handled, they use a between subjects design. So, bago sila nag-experiment, nag-lecture muna ako ng between subjects design kasi yan yung expected na experiment that they're going to execute. And then, the topic na ginamit nila for this exercise is their own topic, which of course I approve. So, nag-isip muna sila ng topic, ano yung IV nila, ano yung DV nila, and then present nila sa akin, and then I approve. Alright? So, there were a total of 8 total groups who presented per section. By the way, I'm handling this term 2 sections. So, 8 sa section 1, another 8 sa section 2. So, 16 groups yung pinakinggan ko yung presentation nila ng isa-isa. And while listening to those 16 groups, doon ko nabuo itong 4 observations ko in connection to when students do psychological experiments. Na sana nga itong observations na to, itong mga feedbacks ko makatulong in the future in case na magraran na kayo ng sarili nyong mga psychological experiments. Now, for my students listening right now, these 4 observations naman, you can use this later on kapag mag-original experiments na kayo, which is your final project for this class. Remember that. Alright? So, the first observation na nakita ko is karamihan ng mga grupo had a weak theoretical reason of IV-DV connection. Anong ibig sabihin ng theoretical reason? Remember this. In science, kapag magdidikit tayo ng independent variable at dependent variable, dapat may theoretical connection. Meron kang reason kung bakit mo kinoconnect yung IV sa DV, at yung reason na yon must be in the form of a psychological theory. Now, before I dig deeper into that, let me give you an analogy. At ngayon pa lang sinasabi ko, itong analogy na to, please lang, don't take this too seriously. This is only for the sake of example. Baka kasi may mga students na ma-offense sa example ko, no? I don't condone cheating. Ibig sabihin, hindi ko ini-encourage ang cheating sa relationship. Anti-cheating ako sa relationship. But we all know na nangyayari ito sa relationships. So, ginamit ko tong example. Okay? So, hindi ko to binebelittle. Hindi ko to tinitake lightly. I'm so against this behavior.
Kapag nasa relationship ka, dapat honest ka. This is only for the sake of example. Alright? Baka may mga students kasi na ma-offend dito sa example ko, kaya mahirap na magturo talaga ngayon, no? You should be super careful. No? So anyway, so ito yung example ko of connecting IV and DV theoretically. Halimbawa, you are in a relationship, napansin mo na yung jowa mo, mukhang nagbabago yung pakikitungo sa'yo. Nanlalamig, hindi ka masyadong kinakausap, nalilimutan yung birthday mo, nalimutan yung monthsary nyo, yun yung dependent variable mo. Siyempre, being a rational being in a relationship, mag-iisip ka ng logical reason kung bakit siya ganon. So, i-connect mo ngayon yung behaviors ng jowa mo doon sa office mate niya na matagal mo nang pinagseselosan. So, now you're connecting two variables here, the office mate and the jowa. Now, let's say, you confronted your partner. Kinonfront mo siya. I have a feeling that you are cheating on me. Yan, kinonfront mo. Meron kang conclusion sa kanya. Siyempre, kapag sinabi mo yung statement na yon, you are cheating on me, anong ine-expect niya na sasabihin mong next? Yung mga evidences mo. Yung mga reasons mo why you're thinking that your jowa is cheating. Why are you saying na yung jowa mo may connection sa office mate niya? Gets nyo? And what could be the possible reasons? Pag kinonfront mo yung jowa mo, alam mo, sa tingin ko, niloloko mo ko. Oh, then, ano yung mga reasons mo? Kasi, napapansin ko, nanlalamig ka sa akin. That's one reason. Kasi, napapansin ko, lagi kayong magkasama ng office mate mo na yan. Kasi, napansin ko, ano pa ba? Tuwing may picture kayo sa office, lagi mong katabi yung office mate mo na yan. Kasi napansin ko, tuwing may sakit ka, dinadalaw ka lagi ng office mate mo na yan. Oh, grabe na yun. Grabing ebidensya na yun. Obvious na. But, you know, you get my point. Meron kang reason why you are connecting your jowa with with this jowa's office mate. Kaya ka may conclusion na niloloko ka. Meron kang reason. Ganun din sa science. When you apply that in experiments, when you connect your IV and your DV, there must be a theoretical reason. Dapat meron kang mga theories na ginagamit to say that you are suspecting that the IV is connected to a DV. Or, kung wala ka namang theory, pwede rin namang past studies. You can start there. May nabasa kang isang study, kinonect nila yung IV na yan at yung DV na to, and you want to confirm kung may connection nga talaga, pwede namang reason yon. Or, pwede rin namang observation, nakita mo lang na mukhang connected yung IV at yung DV, ginagamit mo lang yung common sense mo, but in the field of science, this is the least accepted reason for connecting the IV and the DV. Number one reason pa rin yung theories. Anong theory ang pinanggagalingan mo for you to say that your IV and your DV are connected? One example of this, real life example, yung study ni Bandura. You remember his experiment, the Bobo-Doll experiment? Oh, ginagamit ko lang yung Bobo-Doll experiment, pero sana naman mas kilala niyo yung author ng Bobo-Doll experiment, which is Albert Bandura. Alright? So, si Bandura, anong kinonect niyang variables? Yung IV niya doon is violent model. Yung dependent variable niya doon is aggressive behaviors. But if you're gonna ask Bandura, during that time, bakit mo kinonect yung IV sa DV? Anong sagot niya? Kasi meron siyang theoretical reason to believe that this IV is connected to the DV, and that is social learning theory. Yan yung theory na tinetest niya. That's the theory where he's coming from, why he's thinking that violent model affects aggressive behaviors. Nagigets nyo? Tinetest niya kung tama ba yung sinasabi ng theory. Which, by the way, ano ba sinasabi ng theory? That most of the things that we do it because we imitate those behaviors from a certain model. So, kung totoo yung theory, then dapat konektado yung violent model sa aggressive behaviors ng mga bata. Kapag ang mga bata nakakita ng violent model, they become violent themselves. Ganon dapat ang makikita niya if this theory is true. That's what he was testing. Kaya niya ginawa yung Bobo-Doll experiment. Now, i-connect ko yan sa observation ko doon sa mga students ko who run their experiments. Karamihan ng mga IV and DV nila,
Wala namang theoretical reason why they are connecting the two. Ang pinaka-reason ng marami mga grupo why they think their IV is connected to the DV is curious lang sila, or short as saying as wala lang. Gusto lang namin malaman kung connected ba yung IV sa DV. Now, let me tell you, for the purposes of this exercise in the classroom setting, okay lang yon. Kaya nga sabi ko dito, fine. This is fine for a simple class exercise like this. Pero pagdating sa real science, kapag ipapapublish mo yung paper mo, hindi pwede yan. Yung mga editors hahanapan ka ng theoretical foundation why you're saying this IV is connected to the DV. Nagigets ninyo? So, pinalusot ko lang muna kayo na wala kayong strong theoretical reason why your IV is connected to the DV. Alright? Observation number 2, napansin ko sa mga grupo, the pilot testing saved the experiment. In fairness, marami namang mga grupo, before they run the actual experiment, nag-pilot testing muna. And for those of you who forgot, or para sa mga hindi alam, first time pala nag-experimental psychology, anong pinaka-purpose ng pilot testing? Dalawa yan. Una, para ma-ensure natin na maganda ang quality ng instrument. Remember, para masigurado natin na walang floor or ceiling effects yung instrument, you do pilot testing. Another reason why we do this is to spot possible problems existing in the experiment. Baka kasi merong isang procedure na hindi pala maganda, or yung mga instructions mo mahirap palang intindihin in the perspective of the participants, mabubura mo pa, mababago mo pa, even before your experiment started, makakapag-adjust ka pa. Nagigets nyo? So kapag nag-pilot test ka, nakuha mo yung mga feedbacks mo based on these two, you can make certain adjustments before you run the experiment which will increase the internal validity of your experiment. Kasi dito pa lang makikita mo na yung mga problema Tapos i-eliminate mo na yung mga problema, mag-a-adjust ka na ng mga bagay-bagay, so mas tataas yung internal validity ng experiment mo. Review, anong ibig sabihin ng internal validity? We are so certain, the degree of certainty, na yung conclusion mo later on in your experiment is the truth. It's the right answer to your question of causality. Mangyayari lang yan, gaganda lang yung internal validity mo kapag nag-pilot testing ka. And vice versa, imagine, kung ikaw hindi ka nag-pilot testing, ano mangyayari? Hindi mo makikita yung potential problem sa instrument mo or sa experimental task mo. Baka masyadong madali o masyadong mahirap sa participants. Or baka merong mga problems sa steps mo na nakita mo na lang kailan nung nakapag-deliver ka na, nung nagra-run na yung experiment. Got that? So kapag hindi ka nag-pilot testing, wala kang feedback dito, therefore hindi ka ngayon mag-a-adjust. Hindi mo i-adjust yung mga bagay-bagay in your experiments. What happens? Your experiment becomes prone to low internal validity. Magkakalat ang confounding variables dyan. Papabagsakan niya yung internal validity ng experiment mo, so whatever conclusion you're gonna get, we are not entirely sure if that's the truth. Kasi ang daming problema sa experiment mo ba't hindi mo nakita yung problema sa experiment? Because you did not do pilot testing. You did not do key adjustments to make the experiments better. Buti na lang marami sa inyo nag-pilot testing, so okay yon. When you do your original experiments, make sure huwag kayong magra-run ng experiment na hindi pa kayo nagpa-pilot testing. Observation number 3, ito, negative to. Okay? Napansin ko sa maraming groups, although not all, many groups, nag-test of normality kayo after you gathered your data. Let me repeat. Napansin ko, maraming grupo, nag-test of normality sila after na nilang nag-gather ng data. Hindi na nila pinilot test yung instrument. Nag-gather na kaagad ng data, and then from there, dun pa lang sila nag-test of normality. Let me tell you, for those groups who did that, that was a very risky step. Review. Ano yung ginagamit natin sa test of normality? Gumagamit tayo ng Shapiro-Wilk. And why are we doing this? Para masagot natin yung question kung okay ba yung instrument mo. Is your instrument free from
potential floor effects or ceiling effects? Diba? Shapiro-Wilk can help you answer that question. Reviewin nyo lang yung past lecture ko, how Shapiro-Wilk does that. Now, imagine, what if, which most of you did, what if hindi mo pinilot test yung instrument mo, therefore hindi ka nag-Shapiro-Wilk, hindi ka muna nag-test of normality, nirun mo yung experiment mo, binigay mo yung experimental task sa participants mo, and then you got their scores, and then dun ka palang nag-Shapiro-Wilk. And, ang nangyari, nag-fail sa normality test. Sabi ng Shapiro-Wilk, yung scores ng instruments mo, hindi siya normal. Skewed to the left or skewed to the right. Which tells you, merong floor or ceiling effect. Ano ngayon mangyayari? Your experiment becomes invalid. At problema yan. Bakit? Narun mo na yung experiment eh. Oh, narun mo na yung experiment. Kaya lang, skewed na yung data mo kasi dun mo palang nalaman. After gathering the data, dun mo palang nalaman based on Shapiro-Wilk na hindi pala normal yung curve mo. Oh, edi ang solution doon, uulitin mo na naman yung experiment mo, hahanap ka na naman ng panibagong set of participants to join your experiment. Yan yung danger kapag hindi ka nag-Shapiro-Wilk at the start or before you run the experiment. Kaya buti na lang, sabi ko dito, buti na lang, marami sa inyo nakachamba. Although hindi kayo nag-Shapiro-Wilk before the experiment, after nyo nag-data gathering, nung nag-Shapiro-Wilk kayo, buti na lang normal yung curve. Maraming ganun eh, di ba? Buti na lang nung nag-test of normality kayo, okay yung distribution ng scores. Normal. Hindi siya skewed to the left or skewed to the right. Pero, sa original experiment, huwag niyong uulitin yan kasi baka maubos yung swerte ninyo. Imagine, in the original experiment, gawin nyo ulit yan. Data gathering muna bago nag-Shapiro-Wilk, tapos yung data nyo skewed to the left, skewed to the right. Malaking problema yan. O, nakachamba lang kayo na buti na lang, normal yung scores ng participants nyo. Nagigets nyo? So, wag nyong uulitin yan in the original experiment. Kaya again, mahalaga ang pilot testing. Mahalaga na mag-Shapiro-Wilk kayo, mag-test of normality kayo before the actual data gathering. Got that? Observation number 4, this is my last. Napansin ko sa mga grupo na nag-present, most results are not significant. In fact, there was only one group, no? Sa 16 groups na pinakinggan ko, may isang grupo lang na reject niya yung null hypothesis, although I still doubt if that's the truth. Kasi marami rin silang mga confounding variables na hindi na control, so hindi ako masyadong convinced na meron ngang effect yung IV nila sa DV. Pero karamihan, majority, hindi significant yung effect ng IV sa DV, which means in statistical terms, H null was not rejected. Walang effect yung IV nyo sa DV ninyo. Halos lahat kayo ganyan. Now, in connection to this non-significance, meron akong gustong i-highlight na 2 ideas. Number 1, or letter A, may reason yan, given your experiment, kung bakit hindi significant yung effect ng IV sa DV. Una, masyadong konti yung participants ninyo. Many of you, ang participants nyo lang 20. O, tapos tinanggal nyo pa yung mga outliers. Meron pang mga participants may problema. So, yung 20 nabawasan pa. Yung iba, naging 18 na lang, naging 15 na lang. So, in statistical terms, yung ganyang kakonteng participants, mababa ang statistical power. Kaya sa experiments, mas maraming tao, mas maganda. So if you read journal articles on experiments, very impressive. Mataas ang internal validity kapag marami yung participants, like in the hundreds or in the thousands. Kayo, less than 20, mababa ang statistical power. Ang posibleng effect niyan is nahahide, natatago yung actual effect ng IV sa DV. Posibleng may effect naman talaga yung IV sa DV, pero masyadong mababa yung statistical power to show, to expose that effect. Kaya ang solution dyan, more participants. Ang tanong, bakit ba kasi few participants lang yan? Una, sinabi ko kasi 20 lang. Pangalawa, ba't ko naman kasi sinabing 20 lang? You were only given 1 week to work on this. So, I understand kung bakit hindi masyadong maraming participants yan. But, looking forward to your original experiment, mas marami kayong oras doon,
I expect more participants, higher statistical power, which translates to higher chance na lalabas yung effect ng IV sa DV. Another reason kung bakit hindi significant yung results kasi marami na namang confounding variables ang hindi na control. And you know that. Diba? Inisa-isa natin yan when you presented to me. I pointed out some confounding variables na hindi nyo na control. Especially for those groups na yung experiment nila, ginawa nila online. Ito yung mga grupo na hindi gumawa ng experiment sa laboratory. Yung mga participants nila just log in via Zoom, tapos may mga pinagawa sa kanila. Yan ang problema sa online experiments eh. Ang daming confounding variables you are unable to control. You don't even know if they are following the instructions correctly. You don't even know kung naiintindihan ba nila yung instructions na binigay mo. Kasi hindi mo naman sila nakikita in real time while they're doing the experiment. Baka meron kang mga sinabi sa kanila na gawin nila na hindi naman nila ginawa in the first place. That's a problem. Alright? So that could be another reason kung bakit hindi significant yung effect ng IV sa DV. And of course, dahil nga konti lang yung participants ninyo, another factor is yung selection nyo ng participants lack representativeness. We talk about that, no? You just review my lectures on that. Anong ibig sabihin ng representativeness at bakit mahalaga yan in psychological experiments. Marami sa mga grupo hindi ito na-achieve. Bakit? Kasi ang ginawa nyo lang sampling method was convenience sampling. Diba? Paulit-ulit yan. Almost all groups just use convenience sampling, which is technically not good for psychological experiments. Ideally, kapag mag-experiment ka, dapat random selection. Revihin nyo na lang anong ibig sabihin ng random selection. But most of you, definitely, hindi kayo gumamit ng random selection. Marami sa inyo convenience sampling, naka-affect din yon. Kung bakit hindi significant yung effect ng IV nyo sa DV. Got that? So those are the reasons why most of you did not get significant results. The second point I want to emphasize in connection to this, and I'm going to close here, tatandaan nyo that non-significance is totally fine. Now, assuming lang to assuming that your experiments are perfect, na minimize nyo yung mga confounding variables na dapat i-minimize. Tapos, lumabas pa rin non-significant. Walang effect yung IB sa DV, okay lang yon. Kahit mag-original experiment na kayo, kahit na professional experimenters na kayo in the future, non-significance is totally fine. It's part of the possibility when you do an experiment. Tatandaan nyo, naintindihan mo yung sulat ko dito? Hindi, no? Pangit talaga ng sulat ko, no? So, basahin ko na lang. This has no bearing. Ito word, believe it or not, ang basa dito, bearing. No bearing sa grade. Sa Tagalog, walang kinalaman sa taas ng grade nyo kung meron bang significant effect yung IV sa DV. Gets nyo? Usually, in psychological experiments, anong tinitignan? In my case, anong standard ko of your grade? How clean? Sa Tagalog, gaano kalinis yung pag-execute mo ng experiment? Kung malinis naman yung pagka-execute mo, klarong-klaro naman yung mga ginawa mo to minimize the confounding variables, and at the end of the day, wala pa ring effect yung IV sa DV, then that's it. Wala talagang effect yung IV sa DV. Kaya nga sabi ko dito sa next point, no effect can still be the truth. Ganun dapat ang attitude sa science. Open ka pa rin sa possibility, sa truth, na walang effect yung IV mo sa DV. In the same way as you are also open to the truth that your IV will affect your DV. Kaya laging dalawa yung hypothesis, di ba? Merong alternative hypothesis, may null hypothesis. Dapat pareho kayong open doon sa mga hypothesis na yon. Why am I emphasizing this? Kasi marami mga students na pe-pressure sila. Kapag nag-run sila ng experiment, feeling nila kailangan may effect yung IV sa DV, which is, again, I keep on saying this, that's a very wrong attitude. When you run psychological experiments, wag nyong gawing goal na dapat may effect yung IV sa DV. Ano dapat ang goal nyo when you run psychological experiments? The goal is, how can I run this experiment cleanly, malinis? At anong ibig sabihin ko ng malinis? Sabi ko dito, anong ibig sabihin ng malinis?
na-eliminate mo lahat ng confounding variables na dapat mong ma-eliminate. Kung talagang ginawa mo yon faithfully, at the end of the day, walang effect yung IV sa DV, then let it be. Oh, parang kanta yun ha. Pigilan nyo, kakantahin ko na yung let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Nagigets nyo? Kung wala naman talagang effect yung IV sa DV, then maybe that's the truth that we are searching for. Remember, that's the goal of psychological experiments, to know the truth about the psyche. Kung ang katotohanan, itong IV na to, wala pala talagang effect sa DV, that's the truth. Walang kinalaman yung type of music sa grade na nakukuha, that's the truth. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras kung anong music yung ipapakinig mo sa mga estudyante mo. Kasi ang truth nga, it does not matter. That is still a truth. So, huwag nyo minamaliit yung non-significance. Huwag kayong nalulungkot kapag nakita nyo hindi significant yung results. Nagigets ninyo? Kasi kapag pinipilit nyo, dapat may significance. Sabi ko nga dito, saan ka prone? If that's your attitude. In the first place, ine-expect mo na gusto mo may significance, hindi ka na magiging objective. Magiging bias ka na. In fact, this is one example of an experimenter effect. Baka sa totoo lang, wala naman talagang effect yung IV sa DV. Yun yung totoo. Bakit nakita mo sa data mo, may effect? Kasi bias ka. Yan kasi ine-expect mo. Feeling mo kasi pag may effect, mataas ang grade mo. Nagigets nyo? Di mali pa conclusion mo, nakita mo lang yung bagay na gusto mong makita. May kakilala kayong ganon. Nakikita lang niya yung gusto niyang makita. Ilagay mo yung pangalan dyan sa comment section. Hindi, joke lang. But you get the point. You should not have this attitude. Dapat neutral ka. You are open to the H null as well as you are open to the H alternative. Nagigets nyo? So, yun yung mga 4 observations ko that I saw from the experiments that I have encountered so far. Alright? So, sana magamit nyo yung mga shinare ko dito. Baunin nyo to when you plan for your original experiments later on. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until next time, for my classes, I'll see you soon face to face. God bless everyone. Bye-bye.